para bang yung heart namin ni-ready na ni Lord na pagdating dun sa financial struggle, yes, mahirap siya. Hanggang ngayon, umiiyak kami pag kinikwento namin. But then, parang wala pa rin tatalo dun sa grace ni God na nirestore niya yung relationship namin. Na parang, sige Lord, kunin ang lahat. Huwag lang mawala yung husband ko. Alam mo kasi main problem namin at main problem ng marami when it comes to finances, self-inflicted problem. Spending habits, wrong decisions. Kung marunong ka na talagang humawak ng pera, magtipid at higit sa lahat, mag-tithes, ibigay sa Panginoon yung lahat. Sabi ko sa iyo, never nagkulang ang Panginoon. So, yun Being talaga submissive. yung key eh. Because God is the center. Yes. Because in some marriages who struggle with finances, the problem is lack of communication, wala si God, sisihan. So, yun talaga pala yung mangyayari kung hindi kayo yielded to God. Give thanks Yes. in all circumstances because this That is the- this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Amen. He allowed this thing to happen in you kasi may tinuturo and you learn that. Yeah. Pero wag nating palaging kalimutang na magpasalamat. No perfect marriages, No filtered conversations, just real life real faith, and learning how to stay afloat. Hello everyone! And Welcome back. To Staying afloat with VJ and Camille. So, Lovey, what? This is our 34th. 34th, something like that. Yeah, we And- lost count. Yeah, we lost count. But Yes. you know, today it's really very special because we have another guests. Yes. You know, praise God kasi talagang, you know, dumadami yung mga guests natin dito sa Staying Afloat. Oo. And parang more than anything, we're also learning, to be able Of to stay course. afloat in marriage. Gusto rin naming matuto. Continuously, we are learning from people around us, from people who we are friends with, who are also following the Lord. They also inspire us in many ways. Tama. So our topic for today is about faithful through financial storms and trusting God when money is tight. Ayan, pakilala mo na kung sinong makakasama natin. Okay, Love. so ipapakilala ko siya kung paano ko siya nakikita. So, itong guest natin ngayon, naging kaibigan at naging family natin kay Lord. So, itong taong to ay bata pa ako, love. Bata pa ako, nakikita ko na to. Ako din. Bata pa to. Talagang, aray ko. Lipat na mga comment. Pinapanood ko kasi itong tao to Yes. dati. Growing up, ito yung tawang-tawa ako dito. Parang si Panchito. Tawang-tawa ako kasi ito yung mga movie niya. Nakwento ko sa kanya to, yung movie nila ni Robin Padilla. Yes. Nakasama niya si Jolina Magdangal. First class mo. Ha? Ano yung title no? Tunay na tunay. Gets mo? Tunay, Gets ko. Yeah. So ito, hindi, no. But seriously speaking, nung nakilala ko tong taon to, he has really a big heart. Yes. Nakita ko kung paano to maging faithful. Nakita ko to yung kung paano talaga niya ino-obey si God even if sobrang hirap. And you know, God has been blessing them in many ways. And talagang na-inspire lang ako on how he would respond to these trials and storms, especially when, when we're talking about finances. So, allow me to introduce to you. Wait lang. Papakilala ko Hindi rin pa pala. syempre si wife. Bago natin sila tawagin. Kaya nga, yun Diba? nga sabi ko. So, papakilala ngayon ang asawa ko, yung wife niya. Yes, of course, his wife, si ate, she's inspiring for me in a way because I've seen God's faithfulness through her submission. It is very evident how she continues to submit as to the Lord pagdating sa pagiging wife. At sila yung models ko, to be honest. Sila yung inspiration ko that it is actually possible and that there is blessing in obedience. At sila yung witnesses ko in that aspect. So, let's call them. Please welcome, Berwin and Lara Bailey. Okay. Haba. Haba na yun. Nakatulog ako. Hello po, guys. Hello, thank you. VJ Yambao and Camille Prats Yambao. It's a pleasure. Such a joy. Thank you for having us. Ito na yung floating. Floating. Yeah. Sinusubaybayan namin to. Yes, Ay, sinusubaybayan namin kayo. Tuwing kailan nga kayo hindi napalabas. Praise God. Seriously, salamat.
Again, this is not an accident. Plinano natin ito, but pinayagan ng Panginoon. So that's why we're here. Chilling, drinking coffee. On a rainy day. Rainy day, such a blessing. Amen. Praise God, praise God. So, love, you wanna kick this off na? Sige. Actually, ang ganda ng topic natin, it's finances. And I believe a lot of couples can relate to this, no, kuya? So, una kasi, ito yung isa sa mga siguro nasa top ito na pwedeng pag-awayan ng mag-asawa at causes also of hiwalayan. Finances. We have expectations. Entering a marriage, di ba? Meron tayong belief na parang, kaya mo kong buhayin. Kaya mong mag-provide para sa akin. From the point of view of a wife, syempre meron kang gustong standard of living na ma-attain, di ba? At dapat ma-maintain yun o maibigay yun sa'yo ng spouse mo. But what if money is tight? What if finances are a problem in a marriage? So I'll go to my first question. Looking back in your journey together, ano yung pinakamahirap na financial season na pinagdaanan nyo as a couple? Wow. Ikaw na. Gusto nyo ako na. Hyper ka kanina eh. Hindi, pinakamahirap syempre, lahat yun yung parang, pagka nagkameron ka kasi, pag nagkapera ka, tapos nawala, yun yung pinakamahirap eh. Lalo na pagka yun na yung peak mo, tapos nawala, hindi lang nawala yung finances, hindi lang nawala yung work, kundi, nawala lahat. So yun yung pagka binabalikan mo, nare-realize ko na lang na, Lord, wow, thank you. Kasi dinaanan namin yun. Kasi wala nang hihirap doon. So yun yung blessing eh. Yun yung blessing in breaking. So every time na dinaanan mo na yung breaking point mo, yung breaking season mo, wala nang hihirap doon, Camille. So yun yung peak na, of course, may career ako, okay yung finances, okay yung trabaho, kaliwat kanan, and then nagka-problema kami, damay na lahat yung finances, nabenta namin lahat. Yun, I think na hindi ko lang naramdaman, kundi si Lara, naramdaman niya yun. Yeah, I think yun din yung peak. When, ko comedy dito kanina kasi. Alam mo naman Kasi to. kuya, pag nag-shift talaga yan, from this to that. Oo nga, correct. But yung peak ng financial struggle was when we had to sell everything. We made wrong choices, decision sa money, and mahirap i-let go before. Mahirap i-let go yung mga material things pala na parang we got our dream house. Actually, same village tayo. Yes. Kaya every time I'm here, I'm so parang, Lord, why? But that was before na we had to sell our dream house like wala pang 2 years of us staying there. So that was practically brand new. Brand new. Wala pa nga siya wala pa siyang Furniture. furniture. Monoblock pa Puro lang. monoblock. Oo, but that time na nahirapan na kami to pay the monthly amortization. And then, so we were praying and then si Berwin sabi niya, bigla na lang sinabi niya, ibenta na natin yung bahay. So imagine, that was your dream house. Na parang si Berwin, lumaki siya na iba-iba yung bahay. So yun talaga yung pangarap niya, na magkaroon kami ng bahay. Na itira yung pamilya niya sa isang bahay. And so we thought, Lord, thank you. Ito yung blessing mo for us. And then after less than 2 years, sabihin ng asawa mo, ibenta na natin. Biglaan yan. As in, pagising ko, benta na natin. Hindi. But before that, pwede ba magkwento-kwento? Yes, of course, ate, okay take lang. your Mukhang time. nakarami kang kape. Kasi nga, nahirapan kami, yung monthly. We had to sell everything. Maluho kami before. Was it the house right away? Of course I not. think, I think wasn't. No? Yung bahay yung nabenta ka agad? Hindi, oo. Ay, hindi. Kasi kuya, 'di ba? Naisip mo yung bahay, pero before you came to a point na ibebenta na yung bahay, may iba muna ba kayong dinispose? Ayun Ayun na. na nga. Lahat. Lahat na. Lahat. So Parang last resort ang bahay. Yes, last na Oo. yun. Nagbenta kami ng gamit namin. Maluho nga kami. Bags, Mga bag ni Lara nun talagang jewelry, mga signature bags. Yan. ganyan. relo, lahat. lahat. Bike, lahat ng pwede namin Kotse. mabenta. Kotse. Sobrang ano kami nun. To the highest level ng pagka-millions namin. hindi naman. Pero seriously, Yes, yeah. even Yes, bikes, yes. lahat Oo. ng pwede namin ibenta. Why? Kasi, kwento ko Yeah, ng yeah, mabilis. Why? Kasi,
Yan ang in-advise sa amin ng aming D group leader. Yes. Kasi marami ngayon, kaya lalong nalulubog. Kasi ayaw nila i-surrender eh. Tama. And the only way, sabi sa akin ni Pastor Danny, sabi niya, Berwin, hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa, pwede ka pang bumangon. And I would remember that. Kahit mahirap sa amin, relo, bike, lahat yan. Nilet go namin. Why? Not just to surrender, but being a good steward sa Panginoon. Kasi may utang kami. We made wrong decisions in life. So kailangan namin maging tama, hindi sa tao, kundi sa Diyos. So sa amin yun, lalo na kay Lara, napakahirap sa kanya yung bahay. Kailangan namin gawin yun kasi gusto namin makabayad. Kung anong meron kami, gagawin namin lahat. Your priority is to pay off. Yes. Kasi yung iba, ang nangyayari kuya, may utang, may responsibilidad, ipangungutang ngayon sa iba. Yeah. Yes. Pero hindi babaguhin ang lifestyle. That's right. Walang i-dispose na material That's things. right. Ang ending ngayon, patong-patong ang utang. Lalong lulubog. Tapal. That's right. Mami? And na-remember ko, after we sold the house, sabi nung parents ko, bakit hindi nyo sinabi sa amin? Diba? Kasi we could have helped Isa pa yun. Family, relatives. So sabi namin, it's okay, we appreciate you, pero kasi pag ginawa nila yon, parang, wala yung surrendering spirit namin na baka hindi namin natutunan yung mga lessons na meron kami ngayon. Hawak namin in our Yeah. Praise God. Kasi, Yeah. inalaw niyo yung sarili niyo na sumurrender. Yeah. Yes. Kasi may tinuturo si Lord every season. Sinasabi mo, Kuya Bear, di ba? Ano man ang pinagdadaan natin, always remember, may tinuturo ang Panginoon. That's right. So doon sa season na yun, what's the pinaka main takeaway ninyo? Wala. Hindi. Lumipat ng bahay. Ang ganda eh, no? Ganda ng timing, no? Ganda ng bitaw mo eh. Ano yung pinakanan nyo? Wala. Hindi, of course, yun yung letting go and letting God. Yeah. Letting go and Letting go and letting God. Ano na yan ha? Sabi nga nung iba, halos gas-gas na yan. Madali sabihin pero mahirap gawin. Ayun kuya, yun yung gusto ko sanang mahimay pa. Na how? How do you do that? Because for some people, hindi nila yun maintindihan. Kaya ang ginagawa nila, sila yung gumagawa ng paraan. Kinakaya nila hanggang sa lalo nang nagka-problema. But how do you let go and let God? Wala kang gagawin? Alam mo, Camille, eto yan. Para sa lahat ng nanonood. Marami talaga nagtatanong, paano? Paano hindi namin kaya? Didiretsuhin ko na. Kayo, alam nyo na yan. Lahat ng nanonood. You need Jesus Christ. If you have that kind of relationship sa Panginoong Jesus, then you will surrender. You can do anything. Doon mo lang yun magagawa. Kasi kung normal kang tao at wala ang Panginoong Jesus sa buhay mo, hindi mo yun makakaya. Why? Because iisipin mo sarili mo eh. Iisipin mo kung ano yung status mo, isipin mo yung pagkatao mo, isipin mo yung mangyayari sa isipin mo yung pamilya. Hindi. Hindi gano'n. Hindi pang sarili. So Lord, sa'yo na to, suko na ako, hindi na ako to, ikaw na to. That's the time that you can let go. Everything. Paano ka nakapagpatawad? Paano mo tinanggap yon? It's because siya na yung nabubuhay sa'yo eh. Hindi na ikaw, sabi ni Paul, di ba? Yun eh. Yun yung maraming hindi ko talaga masagot na nagpapa-counsel sa amin pag may family problems. Hindi mo kasi pag sinagot ko sila, sinasabi ko sa kanila, kailangan mo ang Panginoon, mag-church ka, magbasa ka ng Bible. Hindi namin ano yun eh. Alien yun sa kanila, hindi Wala. relate. They cannot relate. So, yun siya. So, kaya lagi ko yung sinasabi, you find a group, you look for a church, you study the Word of God, magdidikit ka sa mga Kristiyano, then I will pray na dun ka lumago. Kasi ordinary, hindi. Ang dami kong kaibigang artista, Camille. Yes. Kilala mo yung marami dyan. Hanggang ngayon, sinasabi nila sa akin, bro, sabi nila, buti ka pa, nakakawala ka na. Alam mo yung line na yun, BJ, yung nakakawala ka na, ibig sabihin, tanggap mo, hindi namin matanggap na wala na kaming pera. Hindi namin matanggap na wala kami sariling bahay. Hindi namin matanggap na makapag-tricycle o hindi na kami lumalabas sa TV. Kaya yung iba hanggang ngayon, hala, sige, gawa pa rin ng paraan para sumikat, para kumita. Again, walang masama magtrabaho. Don't, Yes. di ba? I mean, wag natin masamain to. Kailangan natin lahat kumayod. Pero yung pag-let go, that's really important. I wanna piggyback on what Kuya Berwin is saying. Sabi na kasi, kailangan mo si Jesus Christ. And it's hard to explain that. And in the Word, it tells us to seek God. 'Di ba?
sabi doon, seek God. Ano bang ibig sabihin ng seek? Seek God love wholeheartedly. Wholeheartedly, buong puso mo siyang hanapin. Anong ibig sabihin ng seek? I wanna narrow in on that word. It means to search for, to ask for, Seek me. to try, or attempt to pursue. Ibig sabihin nun, hindi siya simpleng bagay. Hindi siya yung attend ako, makikinig ako ngayon, okay na yun, nag-seek na ako. It's an effort that you make. Para kang pagka nawala yung siguro example na lang to, pinaka-valuable na gamit mo, wedding ring. Di ba pag nawala yan, di ka titigil hanggat hindi mo nahahanap yan. Yeah. I remember, I lost a specific jewelry in a beach. Do you remember that, love? Oo, ako naghanap Nahulog yung eh. hikaw ko. Ito, ate, Hinahanap ko, lumanong tagal ako. ko dun eh. Nahulog yung hikaw ko. Alam mo, buong time that we were swimming, he was really looking for it. Eh, syempre, may alon, may Nagtuhod lang sand. yung tubig, tapos nakagagol Di sa niya talaga snorkel. tinatantanan. And because it was valuable to him. So if Jesus, if your relationship with God is really that important to you, or ito na lang yung bukod tanging kailangan mo sa buhay mo, then you will do anything to seek Him. Yeah. You will dive deep into the Bible. Yeah. Kung hindi mo maintindihan, humanap ka ng ibang translation. Kung mausap ka ng taong mahal si Lord, ang dami mong pwedeng gawin. That's why and these are for me the practical ways for you to seek God. Because if ang effort mo is very low, Yeah. that's not seeking God. That's just actually scratching the surface of it. So, yeah. Go, kuya. Ang totoo kasi niyan, di ba, Mami? Parang, ang tao kasi kailangan sumadsad muna eh. So hanggat di ka pa sumasadsad, hindi ka talaga maghahanap ng isang Kristo na tagapagligtas eh. So hanggat di ka pa sumasadsad, hanggat di ka pa pinapalo o nakakatikim ng disiplina ng Diyos, hindi mo pa siya lalapitan. Ang tao kasi matigas ang ulo. So I think yun. Na hindi ko rin masising iba dahil since patuloy silang malaya sa kasalanan, nakakagawa ng paraan, so patuloy sila dun sa kalakaran ng mundo. Kaya lang ako, siguro, yun nga sabi ko kanina, dun sa breaking may blessing. So dahil na-break kami ni Lara, wala nang hihirap sa amin. Hindi na naging mahirap yung mga parating pa ngayon at yung sa mga susunod buhay. Because alam na namin, si Lord na yung bahala dun eh. Tama. Hindi na namin siya para intindihin eh. Nice. May follow-up question ako dun sa unang question kanina eh. How did that season affect your marriage emotionally and spiritually? Siyempre, sabi nyo nga, di ba, nasa amin lahat. Bahay, kotse, hobbies, bags, anything, name it, nasa amin. Pero nung nawala, paano naka-apekto yun sa marriage ninyo? Or naka-apekto ba yun sa marriage ninyo? Actually, feeling ko, mas naging close kami. Nice. Because we were one in praying. Nice. Na, eto na yun eh. Parang, Lord, di ba the question nga should be, not, Lord, bakit nangyayari sa amin to? Hindi dapat yun. But the question should be, Lord, what are you teaching us? So I think that question made us closer, even closer. Kasi pareho na naming sinisik kung ano yung tinuturo sa amin ng Panginoon. Ganda, no? Oo. So instead of, praise God, because during that time, we were part already of a Yun, discipleship blessing. group. If not siguro, wala talagang mag-aaway kami, di ba? Sisihan. Sisihan. As a wife, di ba? Teka, may promise tayo na gagawin mo kong prinsesa, Disney di ba? princess. Ititira mo ako sa ganito. Worldly, materially, maraming ganon. But then, yun na nga, praise God, because we had our mentors, spiritual mentors, who guided us kung paano gagawin. So, going back to the question, yun, mas naging close kami and sabay naming natutunan kung ano yung mga tinuro sa amin. So, we grew talaga kami closer and our spiritual life stronger, even stronger. Nakaka-bless lang kasi yung ginawa ninyo. Kasi talagang mas naging as one kayo versus na ibig sabihin na naghiwalay kayo na. Yan kasi, dinesisyonan mo yan, maghiwalay na tayo. So that's really a blessing kasi not all, ito yung gagawin eh. Ikaw, Kuya Bear. Ako doon, yung dinaanan namin bukod doon sa naging mas close kami sa Panginoon tsaka sa bawat isa, yung humbling experience. Kasi artista rin ako eh. Siyempre. So may pera rin ako, so mayabang din ako. So ang contrast niyan is yung being humble eh. At yung pag hinumble ka ni God, tatanggalin niya talaga yung yabang mo. And I think yun yung isang application na hindi siya madali. As a human, kahit nagde-depend ako kay God, masakit siya. Lalo na there were times na
Yung mga anak mo, nagtitiis. Yung mga anak mo, di mo maibigay mga pangailangan nila. Siyempre sa akin masakit yon. Masakit sa akin yun. I'm sure kay Lara rin. Kaya lang, yun yung kailangan mong daanan eh. Mm. And when we say kailangan mong daanan, yun yung sinasabi ni Camille na kailangan mong daanan dahil kailangan mong isik si God. Kailangan mong isik si Jesus. Sinilip ko lang ngayon eh. I would remember Jeremiah 29:11. Beautiful, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a better future. 29:11. Maraming hindi nakakabasa yung kasunod eh. 11 yun, di ba? Yung 12, sabi doon, seek me, di ba? And you will find me. Call to me, and I will answer. Seek me with all your heart, sabing ganun. If I'm not mistaken, pero these are the verses. 12, 13, magkakasunod yan. So kailangan, we need to do our part also. Kailangan natin hanapin with all our heart. Kailangan natin sundin, tawagin, kausapin. So our God is relational. So through that season of pain, struggles, even temptation, yung humbly experience namin, sumama kami, dumikit kami sa Panginoon. And that's why sinustain niya rin kami. Amen. I think that's the key. Kasi kung kami lang, wala. And for me, Kuya and Ate, that's the treasure. Mm. You may have lost material things, but gaining that relationship, deep relationship with God, is a treasure that no one can Hindi mo ever pagpapalit Yeah. yan. Hindi mo Yeah. pagpapalit yan. Kasi, alam mo, hearing this from you, yung bahay naman kayo ngayon eh. Hindi lang yun yung bahay na... Wala kaming bahay, Camille. Baka pwede kami dito. Baka pwede kami dito. Huwag mong i-broadcast may bahay kami. Wala kaming bahay. Maganda to. Dito na kami sa studio nyo. May bathroom pa dito. Tsaka aircon, no? Kasi na, lapit Pwede na. kami dito. Pero hindi, alam mo Next yun, shooting Kuya, na, dito na kami na magsiset up. Wala na kayo work. Last day yun na, guys. Last day nyo na ngayon. Kaya ko rin nga yung ginagawa nila. Tagal ko sa ABS tsaka sa GMA. Tinanggalan mo pa sila ng... Pero alam mo yun, parang... Ay, may tanong. Go! May phone-in question. Okay, ima-mic natin yung tanong ni Carl. Paano yung Si pag-change Carl ba? ng... Kala ko si Jeffrey Tan. Si Carl pala. Papa-magic dapat. Paano yung adjustment nung lifestyle? Kasi binanggit mo kanina, Kuya, pati mga bata nag-adjust. And na-witness nila yung bahay eh. Naranasan nila Experience yun. nila yung bahay. So, paano nyo na-process yun as husband and wife? As a family na, guys, medyo magbabago yung buhay natin. Number one, dapat alam mo yung foundation ng belief ninyo as one whole family. Mahirap siya, pero hindi na siya ganun naging kahirap. Why? Kasi alam namin at natutunan na namin because of Bible study group, natutunan na namin, BJ, na it's all temporary. Everything will pass. Maraming sikat, maraming may pera, pero lahat yun, alam ng mga anak namin, ni Iko and Paco, na these are all temporary. Dadaan tayo dyan, lilipas din yan, and sabi nga sa akin, hindi pa huli ang lahat. Yes. Magsipag tayo, be-bless tayo ni Lord, mag-umpisa tayo ulit, healthy pa tayo. So yun yung mga, I think yun yung mga part na hindi na siya ganun kahirap. Pero yung iniiyak ko palagi, if I would remember, and I always share this, nung nagnegosyo kami, so wala kami kahit sasakyan namin. So malaki yung bahay namin. For example, ganito kalaki yung bahay namin. Binenta namin to, dito na lang kami nakatira sa ganito kaliit. So nagre-rent kami. So syempre masikip na kami, but na-enjoy namin yung kasi mas close kami. Yes. Yung ang laki-laki hindi namin alam kung saan kami. Alam mo yung 4 pa, di ba? 4 lang kami. So nung tumira kami doon, nagnegosyo kami. So nagnegosyo kami, kailangan namin kapital. So yung isa lang din namin sasakyan, binenta na rin namin. So nung nagko-corny doggy kami, if you would remember that, Yes, nag-viral din yan, dito na rin yan sa Taytay, nagta-tricycle kami. So yung corn dog, may hotdog yan, may butter yan, may sauce yan. Bit-bit yun ng mga anak ko, ng pamilya ko. Dinadala namin para inegosyo. O syempre, pag gagaling ka sa may sasakyan, gagaling ka sa may pera, eto na yung tinatanong mo, na eto yung transition eh. Tapos hihirit yung mga anak mo, mainit, tatawid kayo sa kalsada. Dad, baka pwedeng mag-taxi na tayo. Sabi ko, wag muna. To cut the long story short, si Lara na nag-convince sa akin, sabi niya, Pap, baka naman pwedeng bumili na tayo ng kotse. O kaya kung hindi naman, mag-taxi na tayo kasi nakakaipon na tayo. Sabi niya. Sabi ko sa kanila, alam niyo, hindi ko makakalimutan. Sabi ko sa kanila, alam niyo, kailangan natin daanan ito.
pag nalampasan natin to, sabi ko sa kanila, tignan ninyo kung hindi tayo mag-iyakan pag magkaroon tayo ng sariling kotse. Huwag natin shortcutin kako. Kailangan natin daanan to. Tignan nyo kung hindi tayo mag-iyakan at mabigyang glory si God dahil siya magbibigay nun, hindi tayo. Alam mo, true enough, after that, nakaipon kami, nakabili kami second hand, hindi lang kami nakabili. May nagbigay sa amin ng sasakyan. Oh, imagine. Alam ko yung kwento Alam na mo yan. yan? Yeah. 4x4, Ford, Yes. yung brand na yan, etc. Yeah. Di ba? Sabihin ko sana, Jetour. Pero anyway. Baka naman. Jetour, no? Jetour. Sana, no? Sana. Why no? not? Alam mo, pag nakakatulog Nothing ako, is impossible. nakakakita ko Jetour. And then, anyway. Ako, I want to share something. Sige, mami, ikaw naman. Kasi kaba mo mag-share. Okay. Hindi, coming from yung question ni Kuya. Kasi before yung financial struggle namin, we came from our problem sa relationship. Ah, yun ba ang pagkakasunod-sunod? Yes. No, Yun ang na yun. sequence nun. No, na yun. 2 to 3 years. Mami, excuse me. Dito lang po namin yan ni-reveal. Hindi po namin yan sinabi sa interview namin kay Tony Gonzaga, kay Karen Davila, kay OG Diaz. Dito lang niyo po po yan sa unang malalaman. Upload. Floating. Sige, mami, Ayan, go ahead. nawala tuloy ako. Sige, joke lang. Hindi, joke lang. Before. Yeah, may so pinagdaanan ka. yung 2 to 3 years prior yung financial struggle, nangyari yung problema namin sa relationship namin. So, I guess most of you know naman na what happened. Pero by the grace of God, nalagpasan namin yun. Praise God. So, para bang yung heart namin, ni-ready na ni Lord na pagdating dun sa financial struggle, yes, mahirap siya. Hanggang ngayon, umiiyak kami pag kinikwento namin. But then, parang wala pa rin tatalo dun sa grace ni God na nirestore niya yung relationship namin. Na parang, sige Lord, kunin ng lahat. Wag lang mawala yung husband ko. Wag lang mawalan yung relationship namin. Mami, massage mo ako. Hindi. Ito si ate kasi bihira ito maiyak. Laging Oo si nga. Kuya Oo. Bear yung Hindi, naiiyak. bihira yan. Bira, umiyak. Bihira siya matino. Oh, wow. Yeah, ate. So, yun, na parang sabi ko, Lord, though mahirap, 'di ba? Ibebenta mo yung dream house mo. Yes, sumagi sa isip na, Lord, one after the other. Na parang pinalagpas mo kami dito and then here, another one na, imagine, okay na yung relationship niyo ulit. Praise God, Lord, thank you for the forgiveness. And then, we enjoy the blessing ng finances after that. Pero hindi siya nagtagal. Yung downfall naman ng finances. So parang, Lord, what's happening? 'Di ba? Pero, yun nga, yung realization, that's why we said kanina na we grew stronger because of that, is because sabi namin, okay na to. Kunin ng lahat, wag lang yung pamilya natin masira. Meron akong isang magandang question dito. Thank you, Ate Lara. Pero meron bang moments, meron ba yung habang mga nangyayari itong mga to, yung mga challenges, yung mga nabibitin sa finances, did you ever question God's provision? Kinwestiyon nyo ba ever? Or God's faithfulness. Actually, every prayer and fasting, 'di ba, we write our prayer requests. For the longest time, isa sa top 10 ko na prayer request is for financial stability. That's one of really my prayer every time. But then, napapansin ko hindi siya nangyayari, yung financial stability. But, so I had to double check my prayer list. And then, sinabi sa akin ni God na you don't need financial stability because I am the one who is stable. So, binura ko siya. Binura ko yun sa Requests. prayer request ko, yung financial stability, because I knew there and then na, Lord, ikaw ang stable. Hindi namin alam kanino o saan mo padadaanin yung provision, but because of that we know that you are the one who is stable at ikaw lang yon, alam namin hindi mo kami pababayaan. Sa akin, BJ, never kung question God's question provision. si God. Never kung Praise God. question. So, ang nangyari kasi noon, kaya sinishare ni Lara na yung prayer request niya yun, kasi every time na nagkaka-work ako, hindi siya nagtatagal. Ba, magkaroon ako ng TV show. Sandali lang siya. Wala na rin. Nagkaroon ako ng work sa office, sa corporate, kanyan, sa marketing. Kikita siya sandali, tapos nawawala rin, maalis din. So parang napapaisip si Lara palagi na,
Ba't ganon? Yung parang pinagpe-pray natin. So, hindi ba tayo pwede maghanap ng stable job? Baka pwedeng wag na sa mga kakilala mo, mag-apply ka na lang para at least may regular time monthly. Stable job ang kailangan natin. So dun kami nagkaroon ng realization. Actually, hindi ko na nga sinare kay Lara yun. Kumbaga, si Lord na kumausap kay Lara eh. Nasabi sa kanya, anak, hindi kailangan ng husband mo na stable job because I alone is the rock, refuge, provider, and I am stable. Yun ang nireveal sa amin ni God. Yun ang nireveal sa kanya. Kaya yun, hindi naman ibig sabihin na nawalan na ako ng gana magtrabaho or Drive. what. Yes, Yes, yes. nga na lang. Hindi. But still, hanggang ngayon, may trabaho ko, ang daming tumatawag, ganun siya. But you never, Daily. Daily, Provision. yes, that's Yeah. right, daily. but you both never questioned God's Hindi. provision, Hindi. Kasi nakita mo eh. Yeah. Yes. Naramdaman mo, Yeah. nakita mo, naranasan mo yung Yes. faithfulness ng Panginoon. And Yes. why would you question Him? Yes. He is sovereign, That's He right. is faithful, and He is good. Amen. My question for ate, kasi syempre, nagsistruggle. And I believe in this season, ito yung pinagdadaanan ng most marriages. Di ba nagkakaroon na tayo ng shift ngayon in the household? Yeah. The husband is now staying home. The wife is the one working. So I've received also some messages na parang yun na yung naging setup nila. Si wife mag-work kasi mas malaking kumita si wife. Si husband, siya yung sa house, mag-aalaga ng bata and all these things. Naisip mo ba yun, ate? Pumasok ba yun sa isip mo or was that ever an option in your marriage na parang, alam mo, sumusubok naman tong asawa ko pero parang walang nangyayari. Ako kaya? Ako na lang kaya? Mm. Actually, maraming attempt din na I asked him na, baka if I can work. Mm. Tinatanong ko naman siya, pero siya talagang no. Akong bahala dyan, sasabihin niya, leave that to me, and then ako as a wife to take care of him and the kids. So all those attempts na I asked him, he said no, so tinigilan ko. Walang And then- resentment? Wala. Wala. Wow. Wala. Kasi ganun ko tinatrust si God, and alam ko kasi yung wisdom, alam ko kasi nagpe-pray yung husband ko eh. Mhm, mhm. So, because I know that he is prayerful, sabi ko, Lord, sige, because he said no, wag na ako mag-work, I'll be a housewife, I will trust that kasi alam ko kinakausap ka niya every day. So, yung wisdom, nandun, okay. Iba yung reward in being obedient. And So yun being talaga submissive. yung key eh. Because God is the center. Yes. Because in some marriages who struggle with finances, the problem is lack of communication, wala si God, sisihan. So, yun talaga pala yung mangyayari kung hindi kayo yielded to God. Yes. Yeah. Alam mo, i-share ko lang, no? Again, di pa namin to na-share sa iba. Dito lang sa inyo to. Okay? Dito lang sa inyo to. Totoo to. There was one time, may conversation kami ni Lara. So, we're talking about finances. Medyo tuyo rin kami noon. Yung freezer namin, parang langit pag binuksan mo. Mausok lang. Mausok lang. Gano'n. Tapos puti pa. Puti lang. Oh, puti. Pag gano'n mo, uy, heaven. Pag gano'n mo, mga gano'n. Kulang na lang, tanggalin na namin saksakan. Pwede na. Kaya alam, may gatas konti, mapapanis. So anyway, there was one conversation. Nag-uusap kami ni Lara. Hindi na to argument. Kumbaga, concern na lang to. Bumitaw ng dialogue si Lara. Sabi niya, alam mo, Pap, hindi rin eh. Kahit magtrabaho ka ulit ng certain like this and certain like that, mauubos pa rin tayo. Sabi niya, mauubusan pa rin tayo. Kasi kulang eh. May ganon siyang term. Sabi ko, alam mo, eto napag-usapan na namin ni Lara to. Pero I just praise God kasi hindi ako yung nagpaliwanag kay Lara. Hindi ako yung nagyabang sa kanya. Sabi ko sa kanya, Babs, medyo nagkakamali ka dyan. Kahit mangyari to tsaka mangyari to, hindi tayo maubusan. Tandaan mo yan. Alam mo, simula nun, hindi kami ginutom ng Diyos. Praise God. Sa totoo lang. Alam mo kasi main problem namin at main problem ng marami when it comes to finances, self-inflicted problem. Spending habits, wrong decisions. Marami kami nun dati. Graduate kami, magna cum laude kami sa paggastos. Actually, hanggang nito mga kailan eh. Na supposed to be dapat magtipid pa kami, hindi kami kumain sa labas, hindi kami gumastos, magtipid kami sa kuryente. Minsan binababayaan pa namin yun eh. Nagiging splurge pa namin yun.
Pero simula nun, VJ, simula nung natutunan namin every centimo na ingatan namin na binibigay ni God, never kaming ginutom ni Lord. Praise In fact, ngayon, times 3, times 5. Praise Ano sa kaya sabi namin ni Lara ngayon? Sabi namin, kita mo, sarap. Yung monthly expenses natin, 1,000 pesos na lang. Tapos yung dumadating, 20,000 pesos. Can you imagine? Eh kung yung dumadating sa'yo, 20,000 pesos, tapos yung expenses mo is 15,000, 18,000, di wala. Magbumukha ka talaga mahirap. Pero kung marunong ka na talagang humawak ng pera, magtipid at higit sa lahat, mag-tithes, ibigay sa Panginoon yung lahat. Sabi ko sa iyo, never nagkulang ang Panginoon. Hanggang sa puntong ito. Praise God kasi ang daming opportunity work. Ang daming sidelines, ang daming opportunity work. Praise God, ano? Yes, praise God. Talaga, yun eh. Yun Camille, tingnan mo di ba? Parang nakakatuwa. Yun yung na-enjoy namin ngayon. Hindi ka na magastos, tapos ang dami mong dumadating. Di ang Baka sarap. na-train ka na ni Lord na maghigpit sinturon. Kaya kahit gaano karaming pera, hindi ka na natitempt maging materialistic. Mismo. Because That's the there's reward. contentment. Contentment. Content. Be content. Dati Yes. kasi ang ano ng tao, mentality. Pagka wala, tagtuyot, tipid. Tipid. Yan. Pero kapag meron, Splurge. bongga. Yun. Ganun Balik kami. tayo. Ganon kami. Ganun kami. Aray. Ganun kami. Aray. Si BJ, hindi, no? Parang ikaw lang. Ako lang magastos, talaga. eh. Oh, ako na yung ako lang makasalanan, kuya. Kita mo naman. Yan, ano yan. As is where is. Oh, As is parang where is yung lumulutang ka na, asawa. Brad. Syempre, malapit na. Parang ref natin. Di, ang ganda. okay, Ang ganda go lang. because dun siya nakadikit. Di ba sinabi ko nga kanina, John 15:5, Remain in me and I remain in you. Apart from me, you can do nothing. That's right. Kapag alam mo ikaw nakadikit at nakahawak sa source, unlimited ang dadating sa'yo. Sabi mo, Basta magaling na steward ka. if you are a good steward, Kasi yes. kung abusado ka rin, syempre, si Lord Syempre. parang, medyo... Pero yun na nga yung natutunan nila dun sa season na yun. Yeah. Kaya ngayon, sobra yung pagka-appreciate nila sa mga bagay-bagay at akala nila kulang, pero sobra-sobra Yes. pala. Can you share Bless. a Praise God. specific story wherein God really provided for a difficult season? Meron kasi ako naalala, Yung ano, kuya, yung mga tipong mga buzzer beater, mga ganon. Yung mga parang Ang dami namin. 0-0 na, tapos Yan, biglang, yan, uy, yan, wala yan. na tayong Hindi ka mag-isip pagkain ako. bukas. I Dami don't know, namin. something like that. Top in mind nyo. Ito, bigyan ko kayo example. Ngayon, kami. Tapos, nagkita tayo. Tapos, mamaya parang hihingin mo yung Gcash ko. Grabe to. As in, grabe. Guys, thank you Hindi, tsaka wala tayong kape sa bahay, Oo, di ba? nga pala. Tapos biglang nagkaroon tayo ng Huwag mo kami daanin doon sa mga GC. Yung mga baka bigyan nyo kami sa galing sa Kaya SM. nila Thank you. masasabihin sa isa't isa, di ba? Hindi, marami yan. Marami Yeah, yan. I know. Daming Faithfulness, Marami yan, yes, testimonies. madami. Meron ako narinig na story, pero hindi, parang 10K left. Oo. ayan. Induction yan. Yan! Induction. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Wala kami, ako naiiyak ako, Brad. Ano, Ayan. paano? So, sira yung sira yung kala namin. Induction yun. So, Oh. electric siya. Oh. So, para makabili ka nun, nasa 14 ata yan, 16,000 yan eh. So, for whatever reason, hindi namin alam kung paano gagawin. Kasi paano magluluto. So, parang syempre, nagsuggest si Lara, mabuti pa, magpa-deliver na lang muna tayo, bumili na lang muna tayo food. Sabi ko, hindi pwede. Pag bumili ka ng food, ganun din. Hindi pa rin maayos yung induction na stove natin o Yung whatever. problema, yung pinaka-problema. Yung pinaka-problema. So, hindi natin may tatawid dyan. Kailangan gawa natin ang paraan. Alam mo, so meron kami, natitira. So, in short, instead na magpa-deliver, sabi ko, gumawa muna tayong paraan, bibili ako induction ngayon sa SM Taytay. Titingin ako. SM ba to? SM to? SM. So, Safe to. save na. So, punta ako. Sabi ko, ako nang bahala. Alis ako. Punta ako. Sakto na yung pera namin. Eh, akalain mo, yung nakalagay dun sa price tag nung hindi yun yung presyong abot ko. Ide-debit ko Pera sa bangko ko For example, 15,000. Okay. Ang pera ko, 10,000 na lang, 11,000. Okay. Akalain mo, pagtingin ko, wala na, yun na lang. Akalain mo, nakasale siya. Nakasale. So, kinuha ko. Why? Kasi need siya talaga sa bahay. Pero Kaya, pag binili mo yun, 0. zero. By faith to. Zero. Wala na. Wala kami. By faith to. Parang ngayon. Hindi, biro lang. Pinapatawa ko lang kayo. Kinuha ko yun by faith kasi kailangan nga yun Mas makakasave kami pag nagluto ng Siyempre. itlog. Siyempre. Di ba? Luto, etc. Kinuha ko yun. Ito na.
Ginamit mo na. Ginamit ko na. Alam mo, the following day, nagkaroon ng trabaho, it's about trusting. Yeah. The following day, by Oo. faith, bro, by faith. Saan kami nanggaling noon? Kasi may pinanggalingan kami noon eh. I think magkakasama tayo. Couples, I think. merong ministry oo. yun eh. Ministry yun na. Before. Sa Iloilo ba to? Sa Iloilo ba to Oo, nang galing? Iloilo. Yes, Oo. yes. Parang that's why Buti I na, wala ko remember. sinabi. Oh, Tita Eileen, shout out sa'yo. So, Tita galing Arlene and tayo Tito sa- Julian. Julian. Galing tayo sa ministry. Diba? So, syempre, pag nasa ministry ka, wala kang work. Unless meron kang business na On the side, kumikita, yes. diba? So, kami kasi, pag nasa ministry kami, automatic yan, wala talaga kaming racket. Walang Wala. job, Oo, walang work, tama, diba? tama. So, yun na nga lang yung laman nung bank namin. And then, pag uwi, hindi ko alam bakit ang laki nung crack nga nung induction. So, yan na nga yung kwento ni Berwin na yun na lang yung money namin. So, ngayon, we thought na we go to a ministry and then wala naman tayong work. Lord, paano po bang gagawin na next time po ba na even wala kaming trabaho, Magmi-ministry pa rin kami. magsaserve pa rin kami sa church, sa ministry. So we were on that already. Kasi syempre, bilang tatay, Lord, di ba, I need also to provide. Yes. So, ang ganda lang nung sinabi ng the group leader namin na if you take care of God's business, He will take care of yours. Yeah. Wow. So, nung binili ni Berwin yung induction, kinabukasan nagkaroon siya ng offer na Nagkaroon work. ng work. So, praise God. Sabi namin, wow, Lord. Alam mo, ito pa yun. Speaking of, naalala niyo kung saan tayo galing. Pag nasa ministry ka, unang-una, wala ka namang bayad eh. Yes, Diba? Wala ka yes. namang bayad eh. Nagsiserve ka nga kay God eh. So in short, for the love yun. So true enough, pagka for the love yun, mag-out of town ka, kailangan mo ng gasolina papuntang airport. Kumbaga in short, wala ka nang bayad, abonado Abonado ka pa. Exactly. Exactly. Yes. Abonado ka pa. Diba? Pangkain mo. Pangkain mo. Although yung iba naman, yeah. libre na may pagkain, pero nag-parking ka. In short, pagpalagay mo na, for example, meron kang 13,000. Yung 3,000, magagastos mo yun eh. Yun na lang yung natitira mo kasi pang gasolina mo hanggang sa pag-uwi mo. Kaya ganun yung nangyari sa amin. Pag-uwi namin, and then suddenly ganun. But, boom! Nag-provide si Lord kinabukasan. Maraming ganun. Yun yung, yun yung pagka-living by faith ka. Day by day. Day by day. Moment by That's moment. right. Nakaka-bless lang kasi nga sabi ko 'di ba kanina, nakita ko kung paano kayo ka-faithful dalawa. Na kahit anong ibato sa inyo, you will choose to follow. Oh. Kaya talagang sobrang nabibless kami sa inyo yung faith nyo and I really pray that God would really allow that breakthrough in Praise you. God. Amen. I speak blessing. Praise God. I speak blessing. So siguro para sa mga listeners lang natin, no, ano yung pwede nyong maibigay na message or halimbawa, meron silang struggles ngayon sa financial na they are so overwhelmed. Ano yung gusto nyong ibigay na message sa kanila? Like what you said kanina, learn to seek the Lord. Kilalanin natin who the Lord is. Kasi siya talaga yung magpo-provide. Hindi man, because most of the time, ang prayer natin is, Lord, bigyan mo ako ng pangbayad dito. Pag hindi binigay ni Lord yun, so magtatampo na tayo. Tama. Seeking the Lord will give you much more than the financial blessing. He will change your heart. Kasi yun yung ginawa niya sa amin. Yun yung greatest blessing namin na hindi niya kami binigyan ng pera, hindi niya kami binigyan ng trabaho, pero binigyan niya kami ng puso na contented, Yeah. may peace, and full of joy. Na kahit walang-wala na kami, we can still smile, we can still say that God is good, at nakakatulog kami ng mahimbing sa gabi. There's peace and there's joy. Joy and Kahit- content. It reminds me of the verse in Thessalonians 5, maybe in the book of Thessalonians. Ang sabi doon, always be joyful. Always be joyful kasi it's a choice for you to be joyful regardless of the situation that you're in. Yes. Sabi doon sa susunod na verse, never stop praying. Na kahit na ano man yung pinagpipray mo kasi sometimes and most of the times hindi naman palagi yes. Yes. Sometimes no, Yeah. not yet, I have something better for you. Pero yung be consistent with your prayer, be consistent with your quiet time, consistent mo siyang sinisik, wholeheartedly seek me and you will find me.
That's true. with all your heart. At yung sabi niya dun sa third one was, give thanks thanks. in Yes. all circumstances because this That is is the God's will. this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. Amen. He allowed this thing to happen in you kasi may tinuturo and you learn that. Yeah. Pero wag nating palaging kalimutang na magpasalamat. Mahirap magpasalamat kapag mahirap yung pinagdadaanan mo, Yeah. no? Pero sabi niya, in all circumstances, Yeah. because you know that He is faithful and just. Amen. 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 Yeah. Kuya Ben, Kuya. Kuya, ano bang masasabi mo sa mga listeners that struggling, overwhelmed with financial situation? How can we encourage them? Kinakailangan kasi magkaroon tayo ng relasyon. Kailangan makilala mo kung sino yung hinihingan mo. Who's the real source? So, pag inalam mo na kung sino yung real source, maintindihan mo na siya yung tatay mo. So, pag tatay mo siya, anak ka. Walang magulang ang nagpabaya sa anak. Alam nyo, again, madali sabihin, alam ko, yung iba hindi naintindihan. Pero, yung tunay na pagtiwala at pananampalataya sa Diyos, this is what we call the childlike faith. Para kang bata na, Lord, Daddy, alam mo to, hindi mo ako gugutumin. So if you have that kind of relationship, alam mo yung faith mo. Ito yung faith, Hebrews 11:1. These are the things that you hope for, but these are the things that you do not see. Yun ang ibig sabihin ng faith eh. Kaya yung pananampalataya mo, yung relationship mo kay God, when it comes to finances, maintindihan mo na ang liit lang pala nun. Kaya niya palang ibigay yun. Kasi siya gumawa ng galaxy eh. Actually, bago ka makarating dyan, siya na rin naman nagbigay sa'yo eh. Come to think of it, grace after grace, favor after favor, di ba? So after you realize na siya yung tatay mo, you have this kind of faith na hindi ka niya pababayaan, then, pag nakita niyang nagtitiwala ka sa kanya, hindi ka niya talaga gugutumin. Ano sabi ng Hebrews 10:11? Sabi rin dyan, kadugtong ng Hebrews 11:1, kadugtong dyan, sabi dyan, if you do not have faith, it is impossible to please God. Amen. Kaya yung iba, hindi kasi nila sanay ang tao na laging may inaasahan, may kaibigan, may trabaho, may material. Pero ang tunay na faith, wala. Kaya mapiplease mo yung tatay mo sa langit nang wala kang nakikita. Nang hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Kaya importante yung pananampalataya. Alam niyo marami sa atin, yung pananampalataya sa Diyos, ang tingin parang nasa lupa ka, yung eroplano nasa taas. Yes. Ang layo mo sa Hindi Diyos mo kayang abutin. Hindi mo kayang Never. abutin. Imposible. Imposible. At yung tingin mo, ang liit. Why? Kasi ang layo mo sa eroplano Camille. Subukan mong lumapit sa Diyos. Subukan mong pumunta sa airport. Tignan mo kung gaano kalaki ang eroplano. Doon mo makikita, Lord, grabe ka, eto ka pala. Paano mangyayari yun? Doon mo marirealize how powerful, how sovereign, how big God is compare sa problem natin. And finances to, di ba? Ito po ang pinakawalang kwentang problema. Amen. Wow. Sa totoo lang. Amen. Yung sinabi ni Lara, that's the most important thing. Magkasundo kami. Magkasundo kayo. Mag-asawa kayo. May anak kayo. Walang sakit. Yung pera, Nothing. natin. Kailangan natin yan. Kailangan natin magtrabaho. Pero yan ang pinakawalang kwentang problema. Tandaan ninyo yan. That's wonderful, Kuya. Because in this world, people really will do anything for money. Yes, sir. They will do everything to a point na kahit na anong mangyari, they will compromise their integrity. They will do things that are unrighteous. Hahabulin ng lahat, gagawin ng lahat para lang sa pera. And the problem with that is the more that you try to abutin, yung parang hinahabol mo, lalo siyang mawawala. Lalo mo siyang hindi mahawakan. And I've seen people who are like that. Na umabot sa punto na tumanda na, nagkaedad na, tapos napagod na, tas hindi pa rin nila nayakap kung ano man yung pinipilit nilang abutin hanggang sa napagod na lang sila na parang I've spent my whole life just really chasing money. That's right. At never ko siyang nahawakan ng buong buo. Yeah. Wow. For the love of money Yes. is the root of all evil. Yung love mo Yeah. sa money. The money itself is not bad. But if you really love the money, Yeah. yun yung prioritize mo, yun yung chinase mo, yun yung inidolize mo, That's yun yung right. prioritize mo, Mm-hmm. doon tayo sumisemplang. Doon tayo nasisira. Doon tayo nasisira. Pangalawa, yung discontentment. Totoo. Kasi kaya mo naman hinahabol ang pera kasi marami kang gustong magkaroon. Yes. You want a certain kind of life. You want to travel.
You want to go here, you want to go there, you Yeah. want to have a certain bag, a Yeah. certain shoes, and all these things. Dahil yun yung goal mo, kailangan mong mahanap yung perang ipangbibili mo ng mga bagay na you think will satisfy. That's right. But it will never. Sabi nga ni Kuya Berwin kanina, lahat ng nandito is the Lord's. Mm. Siya ang may pagmamayari ng Yeah. lahat. Kaya niyang tanggalin. Mhm. Kaya niyang ibigay. That's right. Wow! Yeah. Thank you, Kuya and Ate, Praise for the Lord. sharing your Yes. wisdom Yeah. and Praise your the Lord. experiences. Praise God. Super, God. super. Pero bago ang lahat. Bago ang lahat, Bago ang ano ang lahat. Gcash? 0999. No, pero seriously, bago ang lahat, Yes. let's do a fast round lang. Uy, may ganito. Fast round tayo. So we will fill in the blanks lang kayo. Anything na mag-pop sa mind ninyo, sabihin nyo lang. It can be Sige. one word, one phrase. Okay. Sabay na kami, sabay. One, ikaw. Iba. Ikaw muna, tapos si Contest Adel. to, paunahan tayo. Sige. May prize to. Kiss kita. Provisions ni Lord. Sige, okay. 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 Financial hardship taught us blank. Contentment. Ikaw. Contentment. Kala ko kasi 1 point. isa-isa. Oo nga Ikaw. siya. O, di, oo. Sagot siya, sagot ka. Blessing. Blessing. Wow. Contentment. Contentment. God's provision often comes through. Through people. Everything. Everything. Yun yung surprise, no? Hindi mo alam hindi saan mo alam. manggagaling. Tama ba? Oo. Yeah, I would agree. Oo, kay Lara kasi, people, sa akin, Everything. everything. Yung hindi mo inaasahan, bigla ka may shoot ngayon. Everything. Anywhere. Diba? Wala namang maling sagot dito. But yeah, I agree with that. One lesson every married couple should learn about money is Temporary. temporary. Yeah, temporary. 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 Nice. Agree. Ikaw. Faith grows when. When you are out of your comfort zone. Faith grows when it grows. Napablanko ko Hello, nung parang ChatGPT. nagkaroon kayo ng mga blanco-blanco ganyan. ano, eh. ano, Sorry na. Parang naging contest naman. Pwede ba magkwentuhan na lang tayo? Maganda yun eh. Faith grows when Every it's being challenges. tested Oh, and when you are tested. being out Every of your comfort challenges. zone. Every challenges. Alam ko na may sagot, kaya lang ginawa niyo contest eh. May pressure ka. Our marriage became stronger when. Tested When din. tested. Oh, Okay. Oh, tama. Yeah. God proved to be faithful by. taking care of everything. Yeah, Tama? bye. Tama ba? Yes. Wala mali. Walang mali. To be faithful. Yung faithfulness ni God Every kasi day, ano siya, moment by no? moment, di ba? The timing is always so perfect. Impeccable. Yeah. Yung talagang sa isip mo, dulo na, Lord. Yung talagang ganun na lang yung kapit mo and then He provides. That's like He really tests you hanggang saan ka. Amen. Ay, praise God. Thank you so much. That was really enlightening, Ate and Kuya. And Yeah. I know that a lot of our viewers ang dami nilang napulot because Sobra. ang daming nagsastruggle sa finances. Yeah. And you know, especially in this season where we live in a time na ang dali na lang mamili. Correct. Ang utang kung saan-saan na lang. Correct. Merong credit sa bawat app. Pipindutin mo na lang makakapangutang ka na. Totoo yan. Ano? I will not even tap online gambling. Yan. Yan Which is- sasabihin ko sana. Nako po. Which is so dangerous kasi umabot na tayo sa punto na bilang mga Pilipino, gusto na lang natin ng one-time big time. Easy money. Nag-hope na lang tayo na baka sakaling ito. And not realizing na mas nababaon tayo sa ganong way of thinking. But in this episode, we were able to just really share that the only way is to go to your ultimate source. Amen. And that is God and Okay. nobody else. Ano yung sasabihin mo sana, Kuya Bear, about gambling? Ano yung Hindi. thoughts mo doon? Oh, hindi kasi sa hirap ng buhay kasi ngayon. So, bukod dun sa mga nasabi niyong shortcut, easy money, 'di ba? Eh ang world ngayon, ang social media, when I say world, everything around us, ini-encourage na tayo ngayon easily na magsugal. So, wag tayong mabait doon kasi walang panalo sa sugal. And pag sinubukan mo magsugal, tinanggal mo na kagad ang tiwala mo sa Diyos. Yes. Kasi may kailangan ka, gusto mo ng extra budget, gusto mo isugal, ilaro yung perang binigay sa'yo ng Diyos. Sa akin, ganun. Pinag-uusapan namin yan hanggang ngayon. Kung pwede ko pa i-share. Bakit hindi ako naglalaro kahit family game ng bingo? Kahit family game ng ganito, ng cards, ganyan. Kahit hindi naman seryoso. Bakit ako maglalaro? Eh, humihingi nga ako ng blessing kay God eh. Tapos binigyan ako 10 piso, ilalaro ko pa dyan.
Hindi importante maliit o malaki. Ang importante yung pagsunod mo sa Diyos. Tama. Yun yun Amen. eh. Kaya yung iba wala na-enslave sa kasalanan. True. Tsaka it starts small. Yes. O 10-10 piso, mamaya umaangat na. That's The right. next thing you know, bored ka na sa ganung laro lang. At may mga influencer pa. May mga influencer, pinopromote yung mga sugal. Alam kong kailangan nyo maghanap buhay. Pero isipin po ninyo, kasi may mga kamag-anak ako, may tao kami, ninakawang kami before dahil dun sa mga online gaming eh. So nalulong sa sugal. So yung pinopromote ninyo, maraming naapektuhan. Nasisirang buhay. Huwag niyo isipin yung kikita lang kayo bilang endorser. Diba? Sipin niyo yung mga maapektuhang buhay nung Oo. ini-endorse. Pati Yeah. pamilya. Pati pamilya lahat. Wala naman kayo na-offer sa amin. Di kung in-offer niyo sa amin, pwede rin kami. Biro lang. Nako, lumayo ho kayo sa Kung mga may ganyan. sinasabi silang drink responsibly, Nako po. influence Oo, responsibly. that's right. That's right. Wow. Diba? Praise God. And that's heavy. Kasi conviction Yes. yun. Kuya. Conviction yun. Okay. Ako lang, Go, to my sum love. it all up, yung ang gusto makita ng Panginoon dito on how we will steward His blessing, His finances. Kasi sabi nga in the book of Psalms 24, the earth is the Lord's and everything in it, the world and who live in it. Siya lahat ang may pagmamayari nito. We are just stewards, we are just managers of His blessings. sa Amen. atin. Amen. And at the end of your life, hindi mo siya madadala Nako. sa bangkay mo. Totoo. So what's the Amen. point of chasing Yeah. money? Tama. Amen. Anong ka na, Injitor dyan, ha? Hindi nyo madadali. Hindi nyo madadali. Hindi Maniwala talaga. kayo sa Oo, akin. oo. Tsaka yung mga dilata dyan. Okay. Thank you so much, Kuya. Thank you so much, Kuya Mary and Lara. We love you so much. Thank you. We love you too. Thank you so that's it, love. Yes, for this episode. And please tune in kasi exciting pa rin ang ating next episode of Staying Afloat with VJ and Camille. Yahoo! Marriage, parenting, and life don't come with a manual. But conversations like these make the journey a little lighter. Thanks for joining us. Until next time, Keep staying afloat.